Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program ngayon pong araw ng Thursday. And today, alam niyo po na pag Thursday ay Family Day sa ating health center. Meron tayong mga meetings na dedicated para ipag-pray yung family. And speaking about family, alam niyo po na itong Holy Week na to, marami tayong mga gagawin, marami tayong events, actually buong week mula Palm Sunday or Linggo ng Palaspas hanggang Linggo ng Pagkabuhay. And sa Good Friday, sa Biyernes Santo, lalong-lalo na alas 3 ng hapon, i-dedicate natin yung pamilya natin sa paanan ng krus. Kung dala nyo yung picture ng family ninyo, we are going to surrender names ng family ninyo. We are going to surrender yung pamilya natin sa paanan ng krus. And then sa linggo naman ng pagkabuhay, bibigyan namin kayo ng langis. Libre lang ito at wala po kayong babayaran. And ipagpatuloy po natin yung pinag-uusapan natin itong week na ito. We are diving deep when we are talking about yung repentance. And speaking about repentance or pagsisisi, 'di ba, pinag-uusapan natin yung mga katangian ng pagsisisi. At ngayon po yung part 4 ng ating episodes. And talking about yung pagsisisi, 'di ba nga meron siyang 5 katangian or even more, pero sa week na to 5 lang yung pag-usapan muna natin. Yung una, sinabi natin na yung pagsisisi ay hindi paninisi. So ang dapat mong gawin, sinusuri mo yung sarili mo. And then kapag nasuri mo na yung sarili mo, kinakailangan mong ipagtapat sa Diyos, i-acknowledge, aminin yung pagkakamali mo. And then ngayon na naamin mo na sa Diyos, what's next? Kasi syempre may next, hindi lang basta aminin. Diyan na papasok itong pag-uusapan natin today, ang pagtalikod at pagbitiw sa kasalanan. Kung i-confess mo lang sa Diyos, humingi ka ng sorry, o Panginoon, patawarin mo ko sa kasalanan ko, pero kung hindi ka tatalikod sa kasalanan, hindi po yan pagsisisi. Diba? Pinag-uusapan natin yung, kasi iba po yung paghingi ng sorry sa pagsisisi. Ang paghingi ng sorry ay parte ng pagsisisi, pero ang paghingi ng sorry ay hindi pagsisisi. Magkaiba yung dalawang bagay na yan. Magkaiba yung direction niyan. Okay? Ulitin ko, iba ang paghingi ng sorry sa pagsisisi. At pag nagsisisi ka, hindi ka naninisi. Pero kapag nagsisisi ka rin, dapat humingi ka ng sorry. So, what does it mean? Kasi this time na humingi ka na ng sorry sa Diyos, humingi ka na ng sorry sa nasaktan mong tao, humingi ka ng tawad. So ngayon, anong dapat mong gawin? Talikuran mo na. Sa madaling salita, dapat wag mo nang ulitin. Katulad ng sabi po dito sa verse na ito sa libro ng Isaiah, talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin siya. Patatawarin niya sila. So tingnan niyo po, talikuran. Ibig sabihin bitawan, wag nang uulitin pa. Kasi, 'di ba, minsan hindi dahil hindi ka papatawarin ng Diyos, lagi kang patatawarin ng Diyos. Alam niyo po ba na lagi tayong patatawarin ng Diyos kung aamin tayo at hihingi tayo ng tawad sa Kanya. Hindi, paano pastor kapag paulit-ulit yung ginagawa nating mali? Same thing yung ginagawa natin, tapos hihingi tayo ng tawad sa Diyos. Patatawarin pa ba tayo ng Diyos? Yes, for sure. Pero merong danger dyan. Anong danger talaga dyan? It's not about yung Diyos anymore. It's about you na. Bakit? Kasi kapag paulit-ulit mong ginagawa yung mali, and then, yes, patatawarin ka ng Diyos kasi mapagpatawad yung Diyos. Ang problema niyan is ikaw na. Darating yung panahon, magiging manhid ka na. Kung yung unang pagkakataon na nagkamali ka, talagang takot na takot ka sa Diyos.
Kapag inulit mo na naman yung pagkakamali na yon at hindi ka na natuto, sabihin natin gano'n, hindi ka nagbago, hindi ka talaga tumalikod sa pagkakamali mo, yung Diyos, sabi ko nga, patatawarin ka. Pero ikaw, darating yung time, baka hindi ka na maniwala sa kapatawaran ng Diyos. Bakit? Kasi wala nang peace. Nasaan na yung taong may takot, merong respeto sa Diyos. Ngayon, nawawala na yun. Bakit? Kasi nga paulit-ulit mong ginagawa yung kamalian. So, ulitin ko, patatawarin kayo ng Diyos, pero wag nating abusuhin. Kahit ilang libo pa kasalanan mo, mapapatawad ka ng Diyos. Minsan nga, may mga work tayo sa prison. And then, mga horrible yung ginawa nilang mali. Pero, nung nagsisi sila, pinatawad sila ng Diyos. At patatawarin ka rin ng Diyos. Ikaw na nanonood sa akin right now. Then iniisip mo kung mapapatawad ka ng Diyos, mapapatawad ka. Ang kaso nga lang, ang problema nun, pag paulit-ulit nating ginagawa yung isang bagay ng mali, magiging manhid tayo at makakasama yon sa relasyon natin sa Panginoon. Do you understand? So, yan po yung topic natin para sa number 4. And bukas, sa final part ng ating sabi natin episode na to about sa katangian ng pagsisisi, huwag nyo pong palalampasin kasi final part ito para at least nakompleto ninyo yung part 1 hanggang part 5. Okay, bago po rin tayo matapos, just reminding you na this weekend na meron tayong prayer para sa kababaihan. Inner healing for women. Kayo po na may kakilala na merong pinagdadaanan na sugat sa kalooban nila, ito po yung opportunity para mapagaling sila ng Panginoon. Ito po yung ating address. Feel free to contact us. Nandito rin po yung ating QR code, yung helpline kung kailangan mo ng karagdagang information. Mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos bukas. Abangan ninyo yung final part ng ating episode. Pagpalain po kayo ng Diyos.